Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Helen. Ako po si Rafael Del Mundo. Kami po ay galing sa Alberta, Canada. Ang church po na kinabibilangan namin ay Okotoks SDA Church. At malaking tulong po ang oras ng pag-aaral sa amin. Una, pinag-aaralan namin ang Hope Channel English, and then pupunta kami sa oras ng pag-aaral para lalo naming matutunan ang ating leksyon. At ang kagandahan po nito ay magandang magpaliwanag si Pastor Sabat. Si Pastor Lyoma. Kaya ito po ay talagang malaking tulong para sa amin. Binabati po namin ang oras ng pag-aaral ng Happy 5th Anniversary. At sana po patuloy pa na magtagumpay ang oras ng pag-aaral sa kanilang layunin sa pagpapalaganap ng banal na salita ng Panginoon. Magandang araw po. Ako po si Kate Monica Porto. At ako naman po si Kay Makaraeg. Kami po ay kabataan from Caloocan Center Church. Binabati po namin ang oras ng pag-aaral ng Happy 5th Year Anniversary. At nawa po ay tumagal pa po ang inyong programa at marami pa ang mabless sa inyong ministry. Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ng pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang inyong makakasama para sa ilang minutong talakayan at kasama natin walang iba kundi si Pastor Nestor Ilioma. Kamusta po kayo, Pastor? Mabuti po, Pastor, at ako ay na-i-excite na nagpasimula na naman tayo ng isang panibagong serye ng pag-aaral at ito ay napakabuti sapagkat ang focus nito ngayon ay ang ating mga sariling sambahayan. Oho. At pinupuri natin ng Panginoon dahilan sa kanyang kabutihan na nararamdaman natin ang suporta ng ating mga kapatid dito sa programang ito. Kaya nga po, ang oras ng pag-aaral, nais ko pong muling ipaalala sa inyo na nagdiriwang po ng ika-5 anibersaryo. Kaya gusto po namin na sana'y makasama kayong lahat sa magitan ng inyong pananalangin at pagsuporta sa programang ito na ating sama-samang itaguyod upang mas marami pa ng mga kapatid ang mapadala natin ng pabalita at kahit na yung ating mga kaibigan na mga hindi pa kasama sa atin pong pananampalataya. Gusto ko rin samantalahin ang pagkakataong ito na pasalamatan yung ating mga kapatid na nagbibigay ng patotoo tungkol sa kanilang karanasan sa panonood ng oras ng pag-aaral. Katulad halimbawa ni Mr. and Mrs. Rafael and Helen Del Mundo na mula pa po ito sa Canada. At ganoon din itong si Christine Makaraig at Kate Monica Porto. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa programang ito. Meron tayo rin mga pastor na babatiin sa pagkakataong ito, katulad ng mga members sa Baliwag Church sa pangunguna ni Brother Sunny Yalong at si Sister Baby at ganoon din si Brother Freddy Chongson. Binabati namin kayong lahat dyan at ang mga kaanib sa San Bartolome Church na masugid na taga-subaybay at ganon din ng Binakayan Church. So maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay. At isa ring mainit na pagbati para kay Brother Emilio Santos. Ito pastor yung kapatid natin na nung ako'y napapunta sa Baliwag ay siya pala'y nagda-download ng ating mga pinag-aaralan at kanyang binabahagi sa kanyang mga kamag-anak doon sa Bustos, Bulacan. At binabati rin po namin si Mr. and Mrs. Andrew Galang. Maraming salamat po sa suportang inyong pinadala para maipagpatuloy ang programa ng Oras ng Pag-aaral. Ganon din kay Rolando Luna at Evangeline Luna na nasa Italy. Yung mga taga-Samar Adventist Mission, di namin kayo makakalimutan sa pangunguna ni Pastor Lucion. At ganun din ang lahat ng mga direktor at executive secretary nyo dyan at ang mga
workers sa Calbayog Adventist Hospital na masugid na sumusubaybay sa programang ito. Ganon din ang mga kapatiran natin sa Isabela, kay Sonia Abaya sa De Leon Family sa Korea at kay Brother Benny Ramos sa Lumalinda Filipino Church. Maraming po salamat sa inyong pagsuporta at hindi rin natin makakalimutan ng iba pa katulad ni Mr. and Mrs. Romel Ricarte, Mr. and Mrs. Gerardo Guhetia at Mr. and Mrs. Nimrod Sanchez at Mr. and Mrs. Hernani Rivera na nasa Liverpool, England. At ganoon din, walang iba kundi si Adong Crisologo, kasama po ng inyong pamilya dyan po sa church ng Bulacan. So, napakarami nating mga taga-subaybay na hindi namin talaga mabanggit na isa-isa. Subalit kahit saan kayo naroroon, tanggapin niyo po ang aming pasasalamat at pagbati sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang serye na ng atin pong pag-aaral. At ito po'y may pinamagatang mga pagpiling ating ginagawa. Ang mga pagpili ay bahagi ng ating buhay na madalas na nakawawala ang atin dapat sanang direktang pansin. Kaya nga kung hindi mo pag-aaralan, maaari itong magresulta ng masamang pagpili na nagbubunga ng masama. Sa ating pong talakayan, ating pag-uusapan kung papaano ba ang tamang paraan ng pagpili. Ano ba ang epekto nito sa ating buhay at sa ating pamilya? Paano ba tayo pipili ng mga kaibigan o ng makakasama sa buhay o ng magiging katrabaho? Maraming napakagagandang mga prinsipyo ang makukuha natin sa talakayang ito. Subalit, kailangan pa rin natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Hilingan natin si Pastor Ilioma ang magbigay ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Amang banal na nasa mga langit, sa oras na ito, bago po kami pumalaot sa pagtalakay ng inyong mga salita at ng paksang aming pag-aaralan sa oras na ito, amin pong hinihiling na may kababaang loob na inyo kaming patnubayan ng inyong diwang banal. Linisin kami sa anumang karumihan ng kasalanan, sampu ng aming mga taga-subaybay at magdala kayo ng pag-asa sa pag-aaral na aming gaganampanan at nawa ang inyong salita ay maging mabisang instrumento na siyang maging patnubay ng aming mga sambahayan sa pagpili ng tamang landas na aming tatahakin sa araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong pasimula ng atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagbasa ng susing talata sa Joshua Kapitulo 24, talatang 15. O Josue, 24, talatang 15. Ang sabi po dito, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amorheyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Sa pagtatapos ng aklat ng Josue, Pastor, ang huling kapitulo, narito ang kapasyahan ni Josue at ng kanyang sambahayan na manatiling maglingkod hanggang sa wakas sa Panginoon. Now, papansinin natin na ang konteksto ng talatang iyong binasa ay mula sa Ehipto sila'y naglakbay, pinili siya ni Moses na alalay upang dalahin ang bayan ng Diyos mula Ehipto doon sa lupang pangako. At nang makarating na sila doon at tinatamasa na yung kabutihan at pagpapala ng Diyos, nagsimulang maglingkod sila sa ibang mga Diyos. May tinuturo dito ngayon at yun ang pasimula ng ating pag-aaral. Pinamimili ni Josue ang mga tao at ang kanyang mga sambahayan at ang kanyang mga kababayan na mga Israelitas na pumili ng tama kung maglingkod sa ibang mga Diyos o paglingkuran ng tunay na Diyos at sumunod sa kanyang mga aral. Napakaganda nitong paanyaya na ito na pumili, pumili kung kanino ka maglilingkod. Ngayon, paano ba maiiwasan na bahagi ng ating pamumuhay yung may kaugnayan sa iba at sa ating sarili? Ano ba yung kaugnayan ng pagpili para sa ating pamumuhay? Ayan, Pastor, ang pagpili ay isang
likas na kaloob ng Diyos sa ating buhay. Tatandaan Oo. natin yan, Pastor. Ito'y kabahagi ng lalangin ang tao mula sa pasimula nang wala pa siyang kasalanan. Oo. Kaya nga, pumili siya doon pa lang sa halamanan ng Eden, nagkamali na siya ng pagpili at yun ay ang pagsuway sa kalooban ng Diyos nung sabihin na huwag kang kakain ng punong kahoy ng pagkaalam ng masama at mabuti. Ang kanyang sarili, ang kanyang sinunod at hindi ang kalooban ng Diyos. Pansinin ninyo, ang tala ng Epeso, Pastor, Kapitulo 1, 1 hanggang 4. Narito yung konteksto ng pagpili na nais ni Apostol Pablo na maranasan natin. Pilipos 1, 1 hanggang 4. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nangasa Epeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ayan, basic, Pastor, napapansinin natin na ang Diyos pinili niya tayo. Okay. Bago pa tayo pumili na maglingkod sa Kanya, kagaya nung appeal ni Josue kanina, ay pinili na tayo mula pa sa pasimula ng itatag ang ating sanlibutan. Ito yung chosen or elected. Pinili tayo ng Diyos, ang sabi rito, mula pa sa pasimula na maging katulad ng kanyang anak na walang bahid dungis. Kung sinasabi nating pinili na tayo ng Diyos, bakit po kaya tinatanggihan natin yung idea na pinili na ng Diyos kung sino yung maliligtas at hindi maliligtas? Ayan, kasi yung po ay hindi tamang aral. Yan, papansinin ko, magandang idiretso natin, Pastor. Maling aral na ang Diyos ay pumipili ng maliligtas at hindi maliligtas. Dapat yun ay i-reject natin. Bakit? Kasi ang turo ng Biblia, ang gusto ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Kapitulo 2, versikulo 11 ng Tito, Pastor. Tito 2:11. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ayan, Pastor, napakalinaw dito. Ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan ay napakita hindi lang sa ilan, kundi sa lahat ng mga tao. So ang kaligtasan at pagpili ng Diyos na tayo'y maligtas ay para sa lahat ng tao. Ang kamatayan ni Kristo ay kabayaran ng kasalanan ng lahat ng mga tao. Ito ay very basic na dapat nating pansinin. Hindi namimili ang Diyos na selective, na ito lang ang maliligtas, yun ay hindi. Hindi. Ang ating paniniwala at aral ng Biblia, ang lahat ay nagkasala, ang lahat ay kabahagi sa plano ng pagtubos ng Diyos. Ayun. Sa nangahulugan, ang nais ng Diyos, maligtas ang lahat ng tao. Tama yun, Pastor. At hindi maliligtas ang lahat dahil sa kanilang gagawing pagpili. Ayan. So, paano yung pagpili ng tao, iyon ang deciding factor kung tayo ay tatanggap o hindi noong iniaalok na kaligtasan ng Diyos. So, nababanggit nyo kanina na isa sa dakilang kaloob na binigay sa atin ng Diyos, yung kalayaan sa pagpili. Ngayon, paano ba ito itinuturo ng Ebanghelyo na tayo binigyan na ng Diyos ng kapamahalaan ng malayang pagpili? Ayan, sa Mateo, pansinin natin ang sulat ni Mateo, Pastor. Kapitulo 22, ang talata ay 35 hanggang 39. At isa sa kanila ng tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya na isang tanong upang siya'y tuksuhin. Guro, alin bagang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip Ayan, mo. doon sa kautusan ng Diyos, Pastor, naroon ang kautusan na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Now, ang tao ang iibig. Siya ang pipili kung iibigin niya ang Panginoon o hindi. So doon sa utos ay binibigyan ng tao na pumili na ibigin ang Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban o hindi niya ibigin at huwag sumunod sa kalooban. Nasa atin yung pagpili. So sinusuportahan ng Biblia mula pa sa aral ni Kristo at aral ng mga propeta sa Lumang Tipan na hindi puwersahan na ito ang magiging kapasyahan mo. Hindi, kundi ipinakikita yung pagsunod sa kanyang mga kautusan at yung pagsunod sa kanya't pagtanggap
sa mamagitan ng personal na malaya, pansinin pastor, malayang pagpili ng tao. Ayan. So kaya nga kahit na noon pa sa ating pinag-aaralan, ay pinakikita na natin mula sa banal na kasulatan na pinili ng Diyos ang lahat para sa kaligtasan. Subalit, dapat ding piliin ng tao kung kanyang tatanggapin ang kaligtasan o hindi. So nasa sa kanyang paraan ng pagpili. Yun yung kanyang kalayaan. Ano ho? Ngayon, yamang pinag-aaralan natin itong pagpili. May mga tao na nahuhulog sa maling pagpapasya at meron din naman na nagiging tama ang kanilang pagpapasya. Subalit, paano ho natin matutulungan ang iba kung ano yung mga dapat na hakbang na kanilang gawin sa paggawa ng isang tamang pagpapasya? Ayan, ito yung mahalaga at bahagi kasi madali yung pumili, pero yung ano yung mga hakbang na dapat mong gawin para tama ang iyong pagpili. Baybayin natin, may mga ilang hakbang, pastor, dito sa Santiago 1:5, pastor. Tag-isang talata lang ang ating babasahin dahil maikli ang ating panahon. Santiago 1:5. 1:5. Ang sabi dito, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Ayan, unang-una sa lahat, unang hakbang, pastor, humingi ng karunungan sa Diyos sapagkat kung magdidepende lang tayo sa ating sarili, pwedeng magkamali ang ating pagpapasya. Dapat may karunungan na ibibigay para patnubayan tayo ng tama ng ating dakilang Diyos. Very basic yun, pastor. Ikalawa, pansinin natin dito sa Mateo 7:24 at 25. Mateo 7:24 at 25. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito, pastor? Dapat yung tao ay willing na sumunod. So, mayroong pagsunod doon sa sinasabi ng Panginoon na pag magpapasya ka, magpasya ka na ikaw ay susunod at willing. Hindi yung bantulot, sabi natin, pastor. Now, meron pang isa. Dito sa mga awit, 119:105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ayan, pastor, ang isa pang hakbangin na dapat pansinin natin ay ating konsultahin ang salita ng Diyos. Dahil nandito ang kanyang mga pahayag kung ano ang dapat nating sundin sa ating pang-araw-araw na buhay. Now, kaapat na pansinin natin, Isaiah 58:11. Binabanggit po dito ay ganito, at papatnubayan ka ng Panginoon na palagi at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako at palalakasin ang iyong mga buto at ikaw ay magiging parang halamang nadilig at parang bukal ng tubig na ang tubig ay hindi naglilikas. Ayan, papatnubayan ka ng Panginoon mo palagi. Ano ang sinuturo nito? Huwag tayong magtiwala sa ating sariling pagkaunawa, kundi magtiwala tayo doon sa pagkaintindi at pahayag ng Diyos mula sa kanyang mga salita. At yung panghuli, Kawikaan 15:22, pastor. Kawikaan 15:22. Ang sabi po dito ay ganito, kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatag. Ayan. So, hihingi tayo ng payo. Ayan. Bago tayo magpasya ng, lalo na yung malalaking kapasyahan, kagaya ng sa mga kabataan, sino ba sa kanila? 3 yung nililigawan ko, pastor. May lumapit sa akin nung isang linggo ay nagpa-counsel at nagpanalangin. Sabi, magpapasya ako, pastor. Sino ba sasagutin ko dyan sa 3 nanliligaw sa akin? Pare-pareho namang mga Adventist ito. Ay sabi ko, tingnan natin ang kalooban ng Panginoon. So, mag-take tayo ng initiative na lumapit sa mga tao na mayroong karanasan na at makapagbibigay ng tamang payo sa ating pagpapasya. Hindi mawawala yung meron tayong kani-kaniyang preference pagdating sa mga pagpili, kung sino kakasamahin mo sa buhay, gusto mong maging kaibigan. Subalit dito, mga ginigiliw ko, ay ginagabayan tayo ng Diyos upang hindi tayo magkamali
Kaya nga't sa ating gagawing pagpapasya, nararapat lamang na gamitin natin itong mga hakbang na ito, mga pamamaraan, upang tayo makatiyak. Katulad ng binabanggit kanina ni Pastor, hanapin natin yung gabay ng Diyos at ang karunungan. Ibig sabihin, manalangin ka. Ipanalangin mo yung gagawin mong pagpapasya na ikibigyan ng liwanag ng Diyos. At kung masumpungan mo yung payo ng Diyos, maging willing ka na sumunod. Yun ang mahalaga doon. O di kaya, upang maunawaan mo, malaman mo kung ano yung payo niya, konsultahin natin yung kanyang banal na salita. At tayo ay magtiwala sa kanyang karunungan, hindi sa ating sariling Tama yun, karunungan. At higit sa lahat, ito nga yung binabanggit nyo kanina na napakahalaga, yung mag-seek ng payo ng iba. Ayan. Oho. Advice at counsel. Oho. So, yan po yung mga hakbang na makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng mainam na pagpapasya. Subalit ano naman ang mga prinsipyo? Yan, pinag-uusapan nyo na, nabanggit na ninyo to kanina, yung kung sino yung gustong maging kasintahan, Ayan. ano yung kanyang magiging batayan. Ang Biblia ba ay nagsasabi tungkol dito sa pagpili ng magiging kaibigan? Ayan, Pastor, napakaraming prinsipyo. Lalong-lalo na sa aklat ni Solomon, ang Haring Pantas. Kawikaan 12:26, Pastor. Magbigay tayo ng dalawa mula sa kanyang sulat. 12:26. Dito po sa Kawikaan 12:26 ay sinasabing, ang matuwid ay patnubay sa kanyang kapwa, ngunit ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw. Ayan, so yung papansinin ay pipili ka, Pastor, ng magiging kaibigan, yung makakapabuti sa iyo at magpapatnubay sa iyo, gagabay. Ayan. Huwag kang pipili na makaka-impluwensya na ikaw ay maging lalong hindi mabuting tao. So dapat ang pagpili natin ng mga kaibigan ay ito yung grupo ng mga kaibigan na mapapabuti ako, makakapagpasya ako ng tama pag sila ang aking mga kasama. Yan. Okay. Basic na principle yon. 17, Pastor, ng Kawikaan. 17 ng Kawikaan. Dito po ay sinasabi ay ganito, ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon at ang kapatid ay pinanganganak na ukol sa kasakunaan. Yan, napakaganda ng karakteristik ng tunay na kaibigan na dapat piliin dito, Pastor. Kaibigan na umiibig sa lahat ng panahon. Hindi kagaya ng mga kaibigan ng prodigal son na nung mahal lang siya, nung panahon na marami siyang ari-arian. Noong wala na siyang pag-aari, iniwanan na siya. Hindi, ang kaibigan ay mananatili na tunay yung stick, may kahirapan na darating, nariyan, hindi kanya iiwan mo. Kasama mo at karamay sa lahat ng panahon. Meron ba tayong makikitang batayan sa banal na kasulatan na pwede nating gamitin na halimbawa kung paano sila Naging mabuting magkaibigan, Pastor. Ayan, pansinin natin sa 1 Samuel, Pastor. 1 Samuel, Kapitulo 18, ito yung kapitulo na naglalaman ng tala ng pakikipagkaibigan ng isang anak ng hari at isang magiging hari na naging threat sa kanyang ama. At ito yung karanasan ni Jonathan, yung prinsipe, at ni David na future na magiging hari. 1 Samuel 18:1, Pastor. Sabi dito, at nangyari nang siya'y makatapos na magsalita kay Saul, na ang kaluluwa ni Jonathan ay nalakip sa kaluluwa ni David, at minahal ni Jonathan siya na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Ayan. Teka, bakit yung talata ay kaluluwa? Ang ibig sabihin, yung kabuuan ng pagkatao nila ay magkaangkop, yung kailangan ng isa, na supplement. Hindi po kaluluwa ito na yung may lumalabas na katawan ng tao at lumilipad. Hindi po. Yung kaluluwa sa konteksto ng lumang tipan ay ang kabuuan. The whole being of David at saka yung the whole being ni Saul magkatugma. Kaya nga sila magkaibigan dahil nagkakaunawaan sila at nagsusuportahan sa isa't isa. Ito ang isa sa pinakamagandang halimbawa ng banal na kasulatan ng tamang pakikipagkaibigan. Subalit bagamat alam natin, Pastor, yung mga prinsipyong ito ng tamang paraan ng pakikipagkaibigan, bakit marami pa rin ngayon
Mali. tinuturing mo na tunay Oo. mong kaibigan, pero sa bandang huli, sila yung nagiging mortal na magkaaway. Ayan, 1 Corinto 15:33, Pastor. 1 Corinto 15:33. 15:33. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ayan, Pastor. Narito. So, yung masasamang kasama o kaibigan ay pwedeng, kaya nga yung sabi ng iba ay, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Bakit? Kung sino yung same feather, sabi nila, flock together. Kung sino yung magkakasama. Kaya nga, pipiliin natin, lalo na sa ating mga kabataan at tayong lahat, ang pagpili natin ng mga kaibigan ay pwedeng mag-identify sa atin na tayo ay nasa maling dako. Ayan. So ang kaibigan ay isa sa mga bagay na pinagkaloob ng Diyos na pagpapala. Pero pwedeng maging sumpa ito kung ang mga kaibigang pinili natin ay masasama at hindi nasa tama at mandaraya. Yeah, hindi kaya tayo nagiging selective kasi ang sinasabi natin ay pumili tayo ng kaibigan na siyang magpapalapit sa atin sa Panginoon. Ano ho, at yung may tuturing mo na siya'y tapat sa inyong pakikipagkaibigan. Pero hindi kaya ito rin ang magiging dahilan na hindi natin maabot yung iba na hindi natin kapananampalataya. Ayan. Pag pinag-aralan natin ang pakikipagkaibigan, Pastor, sa aking personal na pananaw, meron kasi yung mga inner circle. Meron naman yung general na pakikipagkaibigan na kakilala mo, acquaintance mo. Pero hindi yung pinagsasabihan mo ng lahat ng iyong mga sikreto. Ewan ko sa iyo. Meron tayong mga confident na kaibigan na very close. Ayan. Pero hindi sa lahat. Kaibigan in general, pero ang tinutukoy ng banal na kasulatan ay yung pwede mong pagsabihan, paglagakan ng iyong mga sikreto at mga kahirapan sa buhay na hindi kanya ibibitray pagka dumating ang ganitong mga panahon. Oh yeah. So mga ginigiliw namin mga kaibigan, dito sa ating tinatalakay, nagpapakita lamang ng kahalagahan na tayo ay hindi makapamumuhay na nag-iisa. Kailangan natin yung meron tayong makakasama na magpapayo sa atin, na magpapaalala sa atin, at yun yung ating kaibigan. Na kung saan, sinasabi natin, dapat din na pumili tayo ng tamang kaibigan na siyang aakay sa atin upang tayo lalong maging matatag sa ating pananampalataya. At di naman nangangahulugan na tinatanggihan mo na yung iba. Yung iba. Dahil ang Panginoong Yesus, ang sabi ng ganon, naging kaibigan ng lahat ng tao. Okay, ngayon, Basic na ito. Oo. Kung tatanong na susunod ay yung napakaganda. tanong na susunod naman, naroon na tayo sa pagpilis ng kaibigan. Ngayon, yun namang ano naman ang prinsipyo sa pagpili ng makakasama sa buhay. O mapapangasawa. Mapapangasawa, Ayan, ayan. para direct. Baka makakasama. Pwede namang makasama lang kayo sa bahay. Oo, sige. Ayan, sa mga Pwede awit 37-27. Pastor. Yeah, mga awit 37-27. 37-27, ang sabi po dito ay ganito, ikaw ay humiwalay sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti at manahan ka magpakailanman. Ayan, unang-una, ang basic principle ay humiwalay ka sa kasama at gumawa ka ng mabuti at manahan ka magpakailanman. Dito sa sulat ni Apostol, dito sa banal na kasulatan, Pastor, ay mapapansin natin, awit 119-97, Pastor. O gaanong iniibig ko ang iyong kautusan, siya kung gunita buong araw. Ang tanong mo, Pastor, anong prinsipyo? Sabi ni, bakit yung mga talata hindi naman diretso? Maaaring sabihin natin. Pero ang sinasabi, Pastor, yung basic, ang tao na naghahanap ng partner na makakasama sa buhay, una, napapansinin natin, siya ba'y umiibig sa Panginoon at nagmamahal sa kanyang kautusan. Basic principle basic yun, Pastor. So pag naghahanap tayo, hindi yung una ay, ito pogi. Ito ay maganda, maraming pera. Or what. Hindi yun ang criteria. Bagamat yun ay kailangan. Pero ang unang hahanapin ng isang Kristiyano, pag naghahanap siya ng kanyang makakasama sa buhay, na panghabang buhay, ay yung may pagkatakot at kilala niya at mahal niya ang Panginoon. Dahil kung mahal niya ang Panginoon, ay matatakot siya na lukuhin tayo, Pastor. Ayan. So kaya nga napakahalaga yung tamang pagpili. Dahil
kung ikay magkamali sa iyong pagpili, ano ang maaaring mangyari? Ay, ang resulta niyan, Pastor, ay hindi mo na pwedeng ulit-ulitin. Hindi mo na pwedeng bawiin. Kagaya nga ng kasabihan ng Tagalog na hindi yan katulad sa isang Kanin. kutsara ng kanin na mainit na pag isinubo mo at ikay nainitan ay ano, iluluwa mo, hindi. Hindi mo pwedeng ibalik. Oo. Lalo na pagkatapos na ang kasal, sasabihin, ayoko na sa'yo, hindi ka naman marunong. Okay. So, dapat ay pinag-aaralan ito, may time, may period ng observation at ang unang step ay friendship. Kaya nga tinalakay natin yung friendship kasi Oo, yun ang unang step bago maging closer at mamili tayo sa ating mga kaibigan kung sino ang pwedeng mas higit na makakasama natin sa buhay. Tingnan natin sa banal na kasulatan. Yung pagkakamali nitong si Solomon Ayan. sa paggawa ng kanyang pagpili. Ayan, Ecclesiastes 2:1 hanggang 11, Pastor. Ang sabi po dito sa Ecclesiastes 2, 1 hanggang 11. 1 hanggang 11, sinabi ko sa aking puso, pumarito ka ngayon, susubukin kitang may kasayahan, kaya't magsawa ka sa kalayawan at narito ito rin ay walang kabuluhan. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulol at sa kasayahan, anong ginagawa nito? Aking siniyasat sa aking puso na kung paanong masasayahan ang aking katawan sa pagitan ng alak, pinapatnubayan pa ng karunungan ng aking puso at kung paanong hahawak sa kamangmangan hanggang sa aking makita kung ano ang mabuti sa mga anak ng mga tao na marapat nilang gawin sa silong ng langit sa lahat ng mga kaarawan ng kanilang buhay. Gumawa ako sa ganang akin ng mga malaking gawa. Nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay. Nagtanim ako sa ganang akin ng mga ubasan. Gumawa ako sa ganang akin ng mga halamanan at mga liwasan. At aking tinamnan ng mga sari-saring puno ng kahoy na nagkakabunga. Gumawa ako sa ganang akin ng mga tipunan ng tubig upang dumilig ng gubat na pagtatamna ng mga puno ng kahoy. Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae at nagkaroon ako ng mga aliping pinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din naman ako ng mga malaking pag-aari ng mga bakahan at mga kawan ng higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari at mga lalawigan. Nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mga awit at mga babaeng mga awit at ng mga kalayawan ng mga anak ng mga tao. Mga sari-saring instrumento ng musiko, iyay totoong marami. Sa gayoy naging dakila ako at lumago ako ng higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Ang akin namang karunungan ay namamalagi sa akin. At anumang ninasa ng aking mga mata, hindi ko pinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at gawain na aking pinagsikapang gawin at narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Pastor, ang iyong talatang mga binasa ay nagpapakita ng karanasan ng haring matalino na pinili ng Diyos na humalili sa kanyang ama. Subalit napansin ninyo na unang-una sa lahat, kanyang prioritize una, pleasure, yung kalayawan. Ikalawa, yung pagkuha ng kayamanan. At yung ikatlo, later on, napansin niya na ang lahat ng mga ito'y wala palang kabuluhan. So, sa pagpili ni Solomon, sa kanyang mga maling pagpili, Pastor, napansin niya na ang kanyang prioritize ay, unang-una, pleasure. Hindi dapat ito ang priority ng isang mananampalatayang Kristiyano. Ikalawa, hindi yung pagyaman at pag-angkin ng maraming mga pag-ari-arian dito sa balat ng lupa, kundi ang makapagbigay ng kasiyahan sa atin ay yung tamang pagpili na tayo ay pagpalain, subalit kilalanin natin na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Okay. So, practical. Kung halimbawa, ikaw ay practical, bagamat sinasabi natin na una dapat ay kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang ating maging batayan sa pagpili. Subalit, may mga tao na tamang nandoon na yung kalooban ng Diyos. Pero sabi nila, maging practical ka naman sa pagpili na mapapangasawa sa buhay. Kung alam mo naman na hindi kayang bumuhay ng pamilya, walang pera, ay bakit mo pipiliin magiging saan tutungo yung iyong pagpapamilya kung ganoon. Yan, tama yun, Pastor. Dahil may pamilya tayong susuportahan. Pero hindi dapat
walang pag-ibig. Dapat may basis diyan ng pag-ibig. Kaya nga, ang una niyang inibig ay kalayawan, kayamanan, at ang mga ari-arian. Dapat mahal natin yung tao at the same time, siya ay productive na pwedeng mag-supplement sa ating mga pagkukulang sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ibig sabihin, hindi pala dapat na sa pagpili natin, gagawin nating sentro kung ano yung kailangan natin na nakikita sa ating pamumuhay. Yes, Pastor, hindi Oo. yun. Ang ating, sa mga Kristiyano, in the context ng isang Kristiyano, yung makakalugod sa Panginoon kung tayo ang magkasama sa paglilingkod na magiging mag-asawa. So dito sa banal na kasulatan, marami tayong mababasa dito. Dahil nga lamang mahahaba yung kanilang mga kasaysayan na gumawa sila ng malayang pagpili na nauwi ang iba sa mabuti at ang iba naman ay sa masama. Ngayon, mayroong magagandang mga katanungan na maaari nating pakinggan mula doon sa ating mga taga-subaybay sa ating programang ito at atin pong pakinggan kung ano yung mga katanungan nila na atin naman bibigyan ng mga kasagutan. Happy 5th anniversary sa oras ng pag-aaral. Magandang araw po, Pastor. Ako po nga pala si Nanay Leti Duque. Meron lang po akong katanungan, Pastor. Di ba po binigyan tayo ng kalayaan ng pagpili ng ating Panginoon? Ang tanong ko, Pastor, halimbawa, namamali na ng pagpili ang aking mga anak. May karapatan po ba akong saklawan ang kanilang pagpili? Ako po si Brother Jerry Duque. Ang tanong ko lang po ay ganito. Bilang isang ama po, bilang ama ng tahanan, ay marami pong bagay na nakakaapekto sa aming relasyon sa tahanan, sa aming mga anak at sa aking pamilya. Madalas po ay busy ako, katulad din po ng ibang mga ama, busy ako sa trabaho. Ang tanong po ay paano ko po ba mapapaghati-hati yung oras ko sa aking paghahanap buhay at sa aking pamilya, sa aking mga anak. Yun lang po at maraming salamat po. Okay, napakaganda ng katanungan ni Sister Duque na may kinalaman po sa pagpili na tinasabi niya ay halimbawa yung kanyang anak ay pumili ng makakasama sa buhay o di kaya yung kanya, nagkaroon ng mga pagpapasya sa kanyang sarili, may karapatan daw ba yung magulang na saklawan yung kanyang pagpili? Ayan, Pastor, meron tayong talata na binabasa at kabisado pa ng karamihang mga kapatid. Kawikaan 22:6. Linawin natin ito dahil kung minsan, superficial ang pagbasa sa talatang ito. Nais kong idiin kung anong kahulugan ito ngayong oras. Sa 22:6. Kawikaan 22:6. Ito po ang sinasabi, turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Ayan, Pastor, at sa ating nagtatanong na kapatid, ang bata dito ay hindi po yung bata na maliit na naglalakad lamang na toddler or what. Hindi. Ang bata dito ay, sa concept ng Hebreo, ay mula sa conception at ipanganak hanggang bago siya mag-asawa. So, saklaw ng ating pagpapayo at pagsansala at pagsaway yung bata na wala pang asawa. Saklaw ito. siya. So, meron ka bang panghihimasok at dapat kang makialam? Opo, bilang magulang, tayo ay merong responsibilidad from childbirth hanggang sa panahon na mag-asawa yung ating anak, bago siya mag-asawa, na bigyan ng payo, gabayan, at kung minsan ay sansalain kung mali ang kanyang kapasyahan. Amen. So, subalit, isa rin dapat isaalang-alang yung nabanggit nyo kanina nung binasa itong talata, yung pagtuturo. Ayan. O, upang hindi nahahantong doon sa kung dapat ba na meron kang kapamahalaan pa o yung lalong magrebelde kapag kasinaway mo. Ayan, dapat ay iniayos mula sa Oo. kanyang pagkabata, tinuruan na ng mabuti kung ano ang dapat niyang lakaran. Ayan. So, dapat ito'y basic na Ayan. maunawa. At ang isa sa mahalaga sa lahat, maituro natin yung kautusan na igalang mo ang iyong ama at ina upang yung buhay ay humaba sa mundong ito. So, ibig sabihin, meron pa po tayong
karapatan. Ano ho? Kasi mga yung blood relationship, syempre, saan ka ba naman papayag ka ba na kung alam mo na ang Mali. tutunguhan ay hindi tamang direksyon. Ngayon, itong ikalawang katanungan na tinatanong naman ni Brother Jerry na ang sabing ganoon na bilang isang ama daw, siguro marami siyang gawain sa kanyang trabaho na naapektuhan yung kanyang family time. Ngayon ang tanong niya ay paano daw ba mahahati niya ang kanyang paghahanap buhay, yung oras ng kanyang paghahanap buhay at ang oras sa kanyang pamilya. Salamat sa katanungan ng ating minamahal na kapatid na may malasakit sa kanyang sambahayan. Yun ang naramdaman kong pastor doon sa kanyang katanungan na gusto niyang meron siyang panahon sa paggawa sa kanyang sambahayan at tama po yun. Ang basic, isa sa mga bagay na dapat matutunan ng mga magulang ay yung time management. At ang time management ay aral ng Biblia. Kagaya ng ating tinalakay nung nakaraang Sabado, doon sa Ecclesiastes 3:1, Pastor, ay may panahon ang lahat ng bagay. Ito ay basic. Panahon ng paggawa at panahon ng quality time sa ating mga sambahayan. Ito po ay pinaplano. Inuupuan ito ng mag-asawa at ng mga anak kung ano ang gagawin. Hindi ba yung, ay makaisip lang tayo, maglalaro tayo bukas ha? May mga activity na iba, may school activity. Conflict. Walang sasama sa atin ng mga anak. Kaya dapat ito'y pinaplano, pinag-uusapan, pati yung mga paglabas, pag-celebrate ng mga anniversary, ito'y nakaplano at pinag-aaralan, kabahagi ng kalendaryo. Ako po ay, nililista ko ito dahil, Pastor, ako din ay workaholic. Kuminsan ay wala nang time talaga sa sambahayan, sa asawa. Kaya nga, pag dumarating yung mga special na mga occasion, and I need to deal with my children, tsaka sa aking asawa, inilalagay ko priority yan, nasa management ng aking time, para mabigyan sila ng panahon. Yeah. Meron din tinuturo sa amin, okay, nasa Family Ministries Department, hanggang ngayon, ito isa sa aking mga natutunan na napakahalaga na i-practice sa family, yung tinatawag na Family Council. Yan. Pero alam mo, nagiging regular ito kung regular yung worship. Ayan, Pastor. Yun, idudugtong na doon. At the end, pwede nang pag-usapan kung may problema ba o ano sa loob ng bahay. Okay. Ngayon, ay atin namang pakinggan yung susunod na katanungan. Muli po, isang magandang araw po sa ating lahat. Muli, binabati ko po ng Happy 5th Anniversary ang mga bumubuo ng programa sa oras ng pag-aaral. Ang aking katanungan, Pastor, ay ganito. Hanggang saan ko ba hahadlangan ang aking anak, lalo higit sa kanyang pagpili ng partner o mapangasawa na hindi niya kapananampalataya? Dito'y tinatanong ni Brother June, maaring related rin doon sa unang katanungan kung hanggang saan daw ba dapat hadlangan yung pagpili ng mapapangasawa ng kanyang anak, lalo na kung hindi kapananampalataya. Ayan, Pastor, ito'y mahalaga, kaya gusto kong bumasa tayo ng talata. Nehemias 3:23 hanggang 27. Ito ay payo ng isang gobernador na magulang sa mga kaanib ng kanyang sambahayan at ng mga mamamayan doon sa Jerusalem. Nehemias 13:23 hanggang 27. Nehemias 13:23 hanggang 27. Ayan. Nang mga araw na mangyaon ay nakita ko ang mga Hudyo na nangag-aasawa sa mga babae ng Asdod, ng Ammon at ng Moab, at ang kanilang mga anak ay nagsasalita ng kalahati sa wikang Asdod at hindi makapagsalita ng wikang Hudyo, kundi ayon sa wika ng bawat bayan. At ako'y nakipagtalo sa kanila at sinumpa ko sila at sinaktan ko ang iba sa kanila. At sinabunutan ko sila at pinasumpa ko sila sa pamamagitan ng Diyos na sinasabi ko, kayo'y huwag magbibigay na inyong mga anak na babae na maging asawa sa kanilang mga anak na lalaki, ni magsisikuha man ng kanilang mga anak na babae sa ganang inyong mga anak na lalaki o sa inyong sarili. Hindi ba nagkasala si Solomon na hari sa Israel sa pamamagitan ng mga bagay na ito? Gayunman sa gitna ng maraming bansa ay walang haring gaya niya at siya'y minahal ng kanyang Diyos at ginawa siyang hari ng Diyos sa buong Israel. Gayon may pinapagkasala rin siya ng mga babaeng taga-ibang lupa. Didinggin nga ba namin kayo na inyong gawin ang lahat
na malaking kasamaang ito na sumasalangsang laban sa ating Diyos sa pag-aasawa sa mga babaeng taga-ibang lupa. Now, linawin natin, Pastor, sa ating kapatid na nagtanong, ang pakikipag-asawa at pagpapahintulot ng ating mga anak mag-asawa ng di kapanampalataya o hindi kasama sa pananampalataya, ito'y kasalanan. Ang tawag ng Biblia, ito'y kasalanan. Very, very mabigat ang ano rito. Kaya nga inaatasan tayo na tayong mga magulang, ang kausap dito ay mga magulang, huwag niyong pahihintulutan ang inyong mga anak na babae na asawahin ng di kapanampalataya o yung ating mga lalaking anak na mag-asawa ng di kapanampalataya. Nasa puder pa natin sila, dapat payuhan, gabayan. Anong gagawin? Magbigay tayo ng opsyon. Ang mahirap kasi ay bawal eh. Bawal nga ito pero dapat may opsyon. Meron ka bang i-introduce sa kanila na mabuting Adventista na pwedeng makasama niya. Yan. Yun ang role nating mga magulang at ng iglesia para matulungan silang pumili ng tamang makakasama sa buhay. Amen. So napakaliwanag po yung kasagutan ukol sa bagay na ito na tayo bilang mga kaanib ng iglesia upang hindi naman maligaw sa pagpili yung ating mga kabataan, magkaroon tayo ng edukasyon para sa kanila. At meron tayong mga option na sabi nga po. Ngayon, isa pa sa napakahalaga na dapat natin bigyang pansin, hindi lamang yung pagpili ng magiging kaibigan. Mapapangasawa. Pero alam mo, sabing gano'n ay, kung gusto mong makapili ng magandang kaibigan, dapat maging palakaibiganin ka. Ayan. Yun ay isang punto. At yung pagpili ng pangasawa, mahalaga din yung pagpili ng kurso o ng trabaho. So ano bang masasabi natin tungkol sa bagay na ito? Paano natin isasaalang-alang ang pagpapasya kung ano ang ating magiging trabaho? Ayan. So mahalaga, Pastor, na yung ating trabaho ay hindi maging panganib sa atin. Kasi pag naging panganib yon sa pagpili ng ating makakasama sa buhay. Genesis 2:15. Genesis 2:15, Pastor. Sa Genesis 2:15, Yan, yung sa trabaho na magiging sentro ng ating buhay. binabanggit dito, 2:15. at kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Ayan, narito, si Adan ng lalangin, Pastor, ay anong una? Hindi asawang ibinigay sa kanya. Ang unang ibinigay sa kanya, Pastor, ay gawain at tungkulin sa halamanan. Yung pangasiwaan nito. So, kagaya ng iyong sinabi, anong ba yung kanyang tungkuling gagampanan? Dapat magka-supplement. Kung ikaw ay nurse, anong gustong makasama? Kung ikaw ay pastor, sabi nila ay teacher, o kung ano man yan, kagaya sa iyo, pastor, kagaya sa akin, ay teacher ang ating mga asawa. Bakit? Kasi pag nasa field tayo, nakakapagturo, nakakasama sa atin. So, may supplement at complement yung kanilang tungkulin at gawain. Kasi mahirap na tayo ay scientist yung iyong asawa, tayo ay hindi natin alam yung nangyayari. Driver ang labas lang natin, Pastor. Nagiging parang low class naman tayong mga asawang lalaki. So, dapat may complement. Nakakatulong ito para ma-boost din yung ating moral at siya rin, ganun din, mapapa-improve lalo ang kanyang paglilingkod. Amen. At isa sa aking napansin dito sa ating pag-aaral o sa talakayan, yung kahalagahan ng tinatawag na ethical na pagpapasya. At dito nga po ay bigyan natin ng diin sa ilang mga sandali pa kung ano yung kaugnayan sa Biblia nung tinatawag nating pundasyon ng ethical na mga desisyon. Ayan, sa ating pag-aaral at yung tinalakay ng ating leksyon, nag-introduce yung writer ng 3 prinsipyo. So, una, may dapat ay based on principle. Pag sinabi mong principle, ito yung hindi nababago anywhere, anytime, yung tayo. Kasi may mga tao na iba yung sitwasyon, sasabihin nila ay pag nasa Amerika na ay pwede na, yung sa relasyon. Bakit? Pwede na ang divorce dito, hindi. Hindi pwede. Ang pag-aasawa ay lifetime. Yun ay prinsipyo. Nasa Amerika ka nandito, fix yun. Hindi dapat nababago ng panahon o ng lugar o sitwasyon na kinalalagyan. Ikalawa, yung rules of action o yung ano ba ang mga mga rules o yung mga alituntunin na dapat nating gawin para mabuti yung ating pagpapasya at yung panghuli, yung normative model. May mga models ba tayong masusundan para makapagpasya tayo ng tama? Ayan. At yan yung mga bagay na yan ay maaari pa nating mabigyang pansin sa mga susunod Tama yun, na Pastor. serye dito sa ating pag-aaral. Maginigiliw, mahalaga po na ating isalang-alang ang ating pagpili. Na hindi naman nangangahulugan na tayo mamimili lamang ng mga taong pakikisamahan at dapat gawin.
may malaking epekto sa ating pamilya ang ating mga desisyon, kaya nga dapat tayong maging maingat upang hindi tayo mahulog sa bitag ni Satanas. Ang isa sa pinakamahalaga upang hindi tayo malagay sa maling pagpili, hayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at ating hilingin ang kanyang intervention o liwanag mula sa kanya na tanging ang kalooban lamang niya ang pawang masusunod. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating talakayan at bago tayo magtatapos ay atin munang mapapakinggan at masasaksihan ang isang magandang awitin. Your heart is in your hand. Feel it beating, its fate you decide by the choices you make. So take care what you do, be aware where you go. Your heart is in your hand. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. All your fears and tears, your emotions, your cares. In His hands you're assured, you can count on His word. Trust your heart to the Lord. If your heart has been broken too many times and life is so bad, you just want it to end, it's time that you say a word up to heaven, putting your life in His care. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. Every tears and fears, your emotions, your cares. In His hands you're assured, you can count on His word. Trust your heart to the Lord. God is the answer, He's all that you need. He will hear you, He is near. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. Every tears and fears, your emotions, your cares. In His hands you're assured, you can count on His word. Trust your heart to the Lord. Trust your heart to the Purihin ang Panginoon sa napakagandang dalang mensahe ng awiting inihatid sa ating ng ating kapatid. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa inyong gabay na ibinahagi sa amin habang tinatalakay ang araling ito. Nawa sana, Panginoon, ang mga prinsipyong nasumpungan namin sa paraan ng pagpapasya ay aming mai-apply upang hindi kami magkamali sa bawat pagpiling gagawin namin at ang lahat ay umaakay sa katatagan ng aming pananampalataya at pagsunod sa inyo. Pagpalain niyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito, pasaganain ang kanilang pamumuhay
itali ang bawat isa sa pag-iibigan at magandang ugnayan sa kani-kanilang pamilya. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kinigiliw, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong naging talakayan. Sana'y muli tayong magkasama-sama sa susunod na serye. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at Nestor Ilioma nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.